Alright, so ito naman yung yung nangyari nga dito kay Marcos Jr. Ayan na mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan, di ba? So ito yung nangyari kay Marcos Jr. President Marcos encounters a technical glitch the first time he fed his ballot into the ACM. Lahat na lang may problema. Mantakin nyo, no? Napapakamot na lang siya lagi ng ulo pagdating sa mga problema na ganyan. Parang yung flood control. Problema sa baha. Di ba sabi niya, ano gagawin natin? Sabi niya, ano gagawin natin? Laging ganun, di ba? So, bagay na sila naman yung ano niyan, di ba? Yung pumili niyan, malamang. Di ba? So, nakakaurat lang mo talaga. Mga kababayan, puro kapalpakan yung gobyernong to. Tapos sabi nila, ang ganda na ng inundad ng Pilipinas. E di kayo na palakalak ko sa inyo yung gasolina eh. Mahal-mahal ng gasolina pa rin hanggang ngayon. Anyway, ito naman yung kay Tatay Digong, mga kababayan. Ito panoorin natin yung kay Tatay Digong, yung nangyari nga na isang banyaga na tinulungan ni Tatay Digong, ni former President PRRD, no, nung 8 years ago. So 8 years ago na naging naging hostage, pagkakalam ko. Panoorin mo natin. Sir, thank you very much. Your name? I'm William. William. I live in the Netherlands. Netherlands. But 80 years ago, Duterte saved me. Wow. Yes. And you're here. Yes, I live here. Yeah, and you're here for him. Yes. For him. So, yun, nakita niyo mga kababayan. Taga Netherlands siya, ang pangalan niya William. So, 8 years ago na niligtas siya ni former President PRRD. No, dahil nga naging siya, isa sa naging parang ang tawag dito yung naging hostage, no? Or naging ng mga, diba, ng mga tulisan, yung mga kalaban ng gobyerno, no? So dito pa lang mga kababayan, nakikita nyo kahit banyaga marunong tumanaw ng utang na loob, diba? So hindi sila ganun ka diba? Pero nakita nyo yung suporta nung foreigner, diba? Yung banyaga kay former President PRRD, nagpapasalamat, nagpunta ron, diba? Taga Netherlands din siya, nagpunta siya doon sa Dahig, no, kung saan nandun yung ICC. So, yun yung bagay na yun yung mga klase ng tao na talagang tao, di ba? Ano man yung mo sa tawag nito, mo, di ba? Pilipino ka man, Amerikano ka man, or ka man, di ba? Marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko kagaya ng ating presidente. Diba? Pinalibing na lahat-lahat ang kanyang ama. At sa tulong ni BP Inday Sara, naging presidente. Wala pa, ganun pa yung binalik sa kanya. Natandaan nyo mga kababayan, wag po tayo basta-basta magtitiwala. Lalo-lalo na pag Marcos. Wag na po tayo magtitiwala. Alright, so yun na naman, binigyan lang natin ito ng reaksyon, no? Itong naging problema ni BBM. Tsaka dito sa pagkakaligtas dito sa foreigner, no? Maraming salamat doon sa foreigner, no? Talagang pumunta pa talaga siya, no? Para ipakita yung suporta, no, kay former President PRRD or Tatay Digong. Alright.